Utos ni Boss Jai. Dagdagan ang dowry, 1 bilyon, 10 titulo, 100 kotse. 10 set ng gintong alahas, toneladang ginto. Grabe, ang yaman ni Boss G. Sino ang pakakasalan? Ang panganay o ang pangalawa? Siyempre ang pangalawa. Hindi nyo ba narinig? Siyempre, nagtaksil si Ginoo sa kabit na si Chenwan. Nagpakamatay si Yekinyu dahil sa depresyon. Kawawang babaeng mayaman, naging baliw nang pumasok ang stepmother. Sino ang magpapakasal sa isang tanga? Sir, may problema. Shen Yanran. Nasaan ang apo kong babae na si Shen Xian? Sinasabing ipinagkasundong pakasal sa anak ng driver, si Meng Wanshao. AME, 20 taon na ang nakalipas. Pinutol ko ang relasyon bilang ama at anak. Upang tutulan ang pagpapakasal ni Kinyu kay Shen Heng. Alam ko na noon na ang lalaking iyon ay isang traitor. Ngayon, ang aking anak namatay ng hindi malinaw sa pagkakataong ito. Kailangan kong protektahan ang kanyang anak na si An-An. Inya, ihanda agad ang kontrata ng pagpapalit. Ipadala kay Meng Wanshao bilang regalo sa kasal at magkakaroon ng Golden Horse Banquet. Ipapahayag ko ng harapan si Meng Wanshao, ang magiging susunod na tagapagmana ng Golden Horse Consortium. Kumusta, Binibini? Kumusta, Ginangji? Mabuti. Wow! Tingnan mo, kapatid, binili lahat ito ni Kuya G para sa akin. Paano possible yon? Sa nakaraang buhay, wala namang ginawang ganoon si Jiao Yang. Para pakasalan ako, bakit lahat ng magandang bagay? Nasa ulo ng tangang ito. Ito ay kay An-An. Pwe, Anong silbi ng pera? mamamatay ng maaga at walang anak. Kahit papaano, malusog si Wanshao. May magandang kinabukasan. Anong pinagtatawanan mo? Masaya si An-An para sa kapatid. May magandang binti ang bayaw. Hindi tulad namin ni Kuya G, pera lang ang walang katapusan. Hinahamon mo ako. Ayos ka lang ba, An-An? Gusto ni An-An na dalhin lahat ito. Narinig mo ba, Lawang? Gawin ang sinabi ng ginang. Opo, Makinig kayong lahat mula ngayon. Si Shen Xian ang aking asawa. Sino man ang maghamak sa kanya ay hamak sa akin. Diyos ko. Si Ginoong G ay pinakasalan ang panganay na anak na babae ng Shen. Sa hitsura, talagang mas maganda ang panganay na anak na babae ng Shen kaysa sa pangalawang anak na babae. Shen Xian, ikaw ang bida sa araw na ito. At para sa iyo ang kahihiyan. Impossible, Kuya Wanzhao. Dowry ito mula sa tatay ko, may 1 milyon sa loob. Gamitin mo ng mabuti. Bukas, ayokong matalo sa tangang yun. huwag kang mag-alala, Yanran ngayon. Gagawin kong napakasaya, sobrang ganda. Buti na lang handa ko, sa buhay na to, siguradong di ako mapapahiya. Yanran, Nandito na si Kuya Ming mo. pasensya na, nahuli ako, sumabog ang gulong ng bisikleta ko. Hoy, tingnan mo. Ano ang dala ko para sa'yo? Gusto mo ba? Ano ba yan? Sariwa ito. Walang amoy, sabi ni Mama. Maswerte para sa kasal. Binigyan kita ng 1 milyon para sa kasal. Bakit ganyan pa rin ang itsura mo? Napaka-pobre. Pasensya na, Yanran. May utang sa sugal ang tatay ko. Ginamit ko ang pera para bayaran yon. Ano? Ginamit mo ang dowry ko para bayaran ang utang sa sugal ng tatay mo? Sino ang pumayag? Di ba lugi si Second Miss? Mahirap na ang buhay niyan, parang mayamang nalugmok. Huwag kang magalit, Yanran. Magiging pamilya na tayo. Huwag na tayong mag-away, ikasal muna tayo. Sinusumpa ko, pag may pera na ako, babayaran kita. 10 bises, 100 bises, pwede ba? Pero si Meng Wanzhao, posibleng maging pinakamayaman sa mundo, baka sa hinaharap. Masakit na ang kamay ko sa kakabilang ng pera, maliit lang to. Sige, huwag nang maulit.
Ara na. Congratulations, second miss, sa paghanap ng mabuting lalaki. Bigyan niyo naman kami ng candy para sumaya. Nga. Anong candy? Gusto nyo ba ng baboy? Mga pobre, umalis kayo. AME, asawang lalaki lang na umaasa, nagmamagaling pa. Ulitin mo yon. Congratulations, Boss G. Lawang. Sabi ni Boss G, masuwerte siya na mapangasawa ang minamahal. Dapat magdiwang ang lahat. Wow. Bayaran muna kita. Kuya G, nakita na natin ang katawa-tawa, alis na tayo. Tara. Arj, galit na galit ako. Hindi ako sang-ayon, sabi ko sa iyo, Shenshan. Hindi ako matatalo sa iyo. Mahal, huwag kang magalit. Mamayang gabi, lulutuin ko para sa iyo ang ulo ng baboy. Ano ang lulutuin mo? Naku, ito ba ang lugar na titirhan ng tao? Ang tirahan ng pinakamayamang tao sa kabisera, napakahirap naman. Anong amoy ito? Yan Ran, nilinis ko na ang buong bahay. Nang 3 bises ng buong buo. Ang mga bagay na ito ay bago lahat. Walang amoy. Maahil ngayon ay medyo mahirap ang ating buhay. Ngunit maniwala ka sa akin, sa hinaharap magsisikap ako upang mabigyan ka ng magandang buhay. Hirap muna bago ginhawa. Ang aking swerte ay nasa huli pa, Signa. Naniniwala ako sa iyo. Bukod sa pagpapahid ng laway sa mukha ko, ano pa ang magagawa mo? Yan Ran, paumanhin. Tiyak na may paraan ako upang pagalingin ito. May bali-balita na ang Panginoon ng lambak ng Haring Gamot na si Gukwantong ay kayang buhayin ang patay. At gagalingin ang buto. May halin tulad sa isang buhay na Diyos-Diyosan ng medisina. Umahanap siya. Iyak na gagaling ako sa gamot at muling magiging malakas. Baka may lihim na sakit din siya sa nakaraang buhay. Yamang nakakuha siya ng gamot mula sa Diyos ng gamot upang pagalingin si Shenshan. Tiyak na makakapagpagaling siya sa sarili. Kailangan kong ipakita sa sandaling ito na hindi ako alis at hahawakan ang kanyang puso. Kung gayon, kapatid na Wan Xiao, maniniwala ulit ako sa iyo. Huwag mong ipagkakanulo ako. Kung gayon tayo, magpahinga muna ngayong gabi. Anan, ano ang naisip mo na pangiti ka ng ganyan? Wala, kapatid na G, gabi na. Mas mabuting matulog na tayo. CJ. Pagod ka na rin siguro sa pagod ng buong araw. Anan, matulog muna tayo ha. Ano ba ang iniisip ko? Ang pag-isip ni Anan ay parang bata. Anong pagkakaiba ko sa isang hayop kung gagawin ko yon? Sa pagtingin sa kanyang pulso, malakas at matatag, mukhang malakas naman siya. Baka nagtitiis siya. Hindi ako matutulog, sinabi ni Ate Lee. Ang mag-asawa ay dapat maglaro ng laro ng magkasama, bagong kasal kami. Dapat kaming maglaro ng laro ng magkasama, gusto ni Anan na makipaglaro sa iyo. Sino si Ate Lee? Katulong ba siya sa inyong bahay? Nangahas pang maghasik ng masama sa bata, napakasama talaga. Kapag nakita ko siya, tiyak na papagalitan ko siya para sa'yo. Kapatid na G, ayaw mo ba kay Anan? Paano naman, pinaka gusto ko si Anan. Pero ngayon, masyadong bata pa si Anan, paglaki mo. Makikipaglaro ako sa'yo, kapatid na G, sige ba? CJ. Ano ba tong puso ko? Parang lalabas na. Yan Ran, halika. Tikman mo. Ano to? Di ko makain tong burong mustasa. Sanay ka sa masasa. Minsan, iba naman. Sa New Year, lulutuan kita ng pork head. Ikaw na lang kumain. Dapat, asawa ang nag-alaga. Di man lang ako makakain ng maayos sa'yo. Ang hirap ng buhay. Mababaliw na ko nito. Signa, wag magalit. Ako, may regalo ako sa'yo. Anong regalo?
Salamat, mahal. Ang kapal nito. Magkano to? 1,900 at 75, Shendafu. 30,000 utang sa sugal. 2,000. Disyembre 3, 2024. 3,000,000 utang ni Shendafu. Ano tong kalokohan to? Wala, konting utang lang. Konti, huwag ka nang kumain. Niloko mo ko. Alam mo ba? Aray. Shenyanran, may hangganan ang pasensya ko. Huwag kang manapak, alipin. Ako. Aray. Ano ngayon kung sinapak kita? Sawa na ko. Totoo na, ang dote mo, pang-interes lang. Kung di papatayin ng tatay mo ang tatay ko, di ko mamamana ang mga utang na to. Kasalanan to ng pamilya Shen. Nasa bangka na tayo. Isa ang destino natin. Kung gusto mong umalis. At iwan ako, hahanapin ka ng mga nagpautang. Sa tingin mo, palalampasin ka nila? Palalampasin ba nila ang pamilya Shen? Ha? Kuya G, ang sarap ng pagkain nyo. Pero busog na si Anan. Para sa akin, ito ang pinakamasasarap na kinain ko sa inyo. Nagugutom ka ba sa sarili niyong bahay? Palagi akong sinasaktan at minumura ng stepmother. Kinukulong pa ako sa madilim. Si Bunso lang ang mabait. Siya ang nagbibigay ng pagkain siya o ba isakin. Nakakagalit. Anan, itatabi ko tong utang na to para sa'yo. Sa susunod, makakabawi rin tayo sa'yo. Esa, ang bait-bait ni Kuya G. Ang masamang tao, may mas masamang lalapit sa kanya. Sino si Meng Wanshao? May utang, may pinagmulan. Huwag sa akin humingi ng bayad. Naku, inatake na naman si Miss. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Magandang araw, Boss Meng. Anong boss, Meng? Sa 3 araw, maghahanda ng Golden Horse Banquet ang chairman. Inaanyayahan namin kayo at ang inyong asawa. Ito ang imbitasyon. Ang Golden Horse Banquet ang pinakaprestihiyosong handaan sa Beijing. Ang mga pamilyang nakalista lamang. Sa top 10 ng mayayaman ang maaring dumalo. Kahit ang aming pamilyang Shen, hindi kwalipikado. Isa pa, limitado lang sa 3 tao ang espesyal na imbitasyong ito. Isa lang akong super. Ang ganitong swerte. Paano mapupunta sa akin? Dapat kayong magpasalamat sa inyong napakabuting asawa. Mahal, ano ang ibig sabihin niya? Hindi ko rin alam, pero sinabi ng tatay ko, gagamitin ng pamilyang Shen ang lahat para suportahan ka. Siguro, siya ang humingi nito para sa'yo. Totoo ba? Mahal, talaga namang swerte ko kayo. Nasaktan ba kita kanina? Pesensya na. Boss Meng, bukod pa rito, may kontrata rin dito. Anong kontrata? Inatasan kayo ng chairman bilang susunod na tagapagmana ng Golden Horse Group. Ang sweldo, 10 bilyon kada taon. Ano? Boss J? Boss J? Anan, pasok ka muna at maglaro. Boss G, magkakagulo na sa kapital. Ano ito? Imbitasyon sa Golden Horse Club. Ihahayag ng chairman ng Golden Horse ang susunod na tagapagmana ng conglomerates. Dudoon ang lahat ng kilalang tao. Kahit si Medicine God, na bihirang makita, ay dadalo. Si Medicine God. Ubo, ubo, ubo. Kuya G, Naku. Mahina ang pulso, malalim na ang lason sa baga. Sa loob ng 3 araw, siguradong mamamatay. Ayos lang ako, lawang. Samahan mo ang misis maglakad-lakad sa hardin. Sige. ayaw ko. Nagdugo ka na nga, sinasabi mong ayos ka lang. Anan? Si Kuya G naglalabas lang ng lason. Masasanay ka rin sa pagdugo. Hindi pwedeng mamatay si Kuya G. Ayokong mamatay ka. Ganito rin ang nangyari sa nanay ko noon, nagdugo rin siya. Sumuka at hindi na nagising. Huwag kang mag-alala, hindi mamamatay si Kuya G. Totoo ba? Huwag mamatay si Kuya G. Kailangan mong protektahan si Anan. Hindi ako mamamatay, hindi pa ngayon. Hahanap ako ng manggagamot para kay Anan.
Hindi kita pababayaan basta't may manggagamot. Maliligtas si Kuya G. Dito na, 10 araw akong naglakbay. Nakarating din, putanginang pulubi. Umalis ka dito. Hindi ako pulubi, bisita ako mula sa malayo, bisita? Bisita ka? Ama mo ako. Bakit mo ako minamaliit? May imbitasyon ako. Ikaw? Imbitasyon? Alam mo ba ang itsura ng imbitasyon? Hindi ka naniniwala. Mahal, naririnig ko na pupunta ang Diyos ng gamot sa handaan. Kailangan nating samantalahin ito. Huwag kang mag-alala, iba na ngayon. Kahit ang Diyos ng gamot, luluhod sa akin. Susunod sa akin. Nakalimutan ko, hayaan mo akong pumasok. Makita ko lang si matandang Ye, alis. Aray. Matanda, babayaran mo ba ang damit ko? Bastos ka, pero sa akin ka nagkakamali. Parang kumot lang haha. Lalapain kita. Parang langgam. Ganun kadali, aray. Apos na. Sinaktan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam, lahat ng humahamon sa akin. Patay na, binibigyan kita ng pagkakataon. Mabuti nga na sinaktan lang kita. Ikaw. Mahal, inaapi ako. Sampalin mo siya. Ang babae ko, gusto mong mamatay? Sayang, ito ay mahiwagang halaman. Rina ng ginseng. Pulubi ka, mababang uri ka. Dumi ka, ayaw kitang hawakan. Bibigyan kita ng 3 segundo, lumuhod ka, tumungo sa asawa ko, at dumaan sa ilalim ng hita ko. Pwede kitang patawarin, walang hiya. Lolo mo pa ako, 3, humingi ka ng tawad. Anak ka ng pating 2. May awa ang langit, wala ang tao. Malapit ka ng mamatay, ako ang Diyos ng gamot. Wala ka ng pagkakataon. Ito ang Jade Pendant na sumisimbolo sa iyong pagkatao. Kapag lumabas na ang Jade Emperor's Order, maaari ng utusan ang mga pinuno. Sabihin mo sa chairman, pinahalagahan ni Wanshu ang pagtitiwala nito. Hindi ko sasayangin ang inaasahan. Dilatan mo ang iyong asong mata. Ano ito? Jade Emperor's Order. Siya ang tagapagmana ng konsortium. Kayong 2, hilahin ang matandang ito at itapon sa aso. Opo, opo. Master. Hangal na estudyante, uminom ka ng gamot. Estudyante, ipapasa ko sa iyo ang lahat ng aking kasanayan. Shenxian, ngayon na ang oras para magising. Ah, Master. Master, ayos ka lang ba? Sino ang master mo? Huwag kang tawag ng tawag, bata. Ay, baliw, ikaw na naman? Huwag mong isipin na sa patuloy mong pagsalunga sa akin, ay mapapansin kita. Sabihin ko sa iyo, ngayon, hindi mo na ako maaabot. Huwag kang magpanggap. Natatakot akong magkaroon ng kuliti sa tuwing titingin ako sa iyo. Huwag kang matakot, Master. Ipagtatanggol ka namin ni Kuya G. Ang gandang bata, bakit may kapansanan sa pag-iisip? Kuya G, kailangan mong ipaghiganti si Master. Ningwan so Shinyanran. Nagtutulungan kayong 2 para apihin ang isang matanda. Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng langit? Parusa ng langit? Ha! Ikaw lang nalumpo. Kasama nitong baliw at itong mabahong pulubi, kayong 3.
Ano ba itong grupo ng mga mahihina? Naghahamon pa kayo? Nakakatawa talaga. Mga langgam, sabihin ko sa inyo, ang posisyon ng asawa ko ngayon ay hindi ninyo maabot sa buong buhay ninyo. Sige, magyabang ka lang. Makinig kayo, siya ang tagapagmana ng Golden Horse Group. Ano? Kung hindi ako nagmakaawa noong nakaraang buhay, paano ibibigay ni Lolo ang Golden Horse Consortium sa kanya? May pagkakamali ba dito? Ming Wanzhou, nagsisinungaling ka. Nagpapanggap bilang tagapagmana ni Ginoong Ye, alam mo ba ang kahinatnan? Jiaoyang, lumpo ka na. Pero hindi bulag. Tingnan mo ito. Ano ito? Jade Emperor's Order. Ikaw, Hindi naman siguro. Ganun ba kababa ang pagtingin ni Ginoong Ye? Jiaoyang, alam ko ang layunin mo sa Golden Horse Banquet ngayon. Humingi ng tulong kay Medicine God para gamutin ang iyong paa at gamutin din ang kanyang pagkabaliw. ano naman? Sasabihin ko sa'yo, huwag kang mangarap. Ngayon, dito. Ako ang may hawak. Walang magagawa ang Medicine King kung wala ang utos ko. Pero pwede kitang patawarin, maliban na lang kung ihiwalay mo ang tangang to at lumuhod ka sa harap ko. At sumuko ka sa akin. Hindi. Ew! Sino ka ba talaga? Nagmamalaki ka lang. Akala mo ba makikinig sa'yo ang Medicine King? Panaginip lang yan. Tama ang bata. Panaginip. Panaginip mo yan. Ming Wanzhou, kung may galit ka, sakin mo ibuhos. Walang kasalanan si Anan. Huwag mong kalimutan. Noong nasa Shen family ka pa ng mahigit 10 taon, si Anan ang tumulong at nag-alaga sa'yo. Tumahimik ka. Kahihiyan ko yon na nakitira lang ako. Isang tanga lang, karapat dapat ba sakin? Pakinggan nyo, kung pupunta kayo sa party ngayon, sisiguraduhin kong hindi kayo makakabalik. Takot na takot si Anan. Nakakatakot talaga. Baka mapaalis kayo sa party at umiyak na lang. Sige, taya tayo. Kung sa party ngayon, kayo ang mapaalis. Ikaw, Shenshan, luluhod ka sa paanan ko. At didilaan mo ang sapatos ko. Paano kung kayo ang matalo? Bahala ka sa amin. Ang saya. Kung kayo ang matalo, luluhod kayo sa harap ng aming guro at taawit ng pagsuko. Huwag Anan, huwag tayong tumaya. Sige, tayo na't mag-high five bilang pangako. Pag nag-high five na, bawal na umatras ha. Gago. Alis na tayo. JJ, mamaya manonood tayo ng palabas. Kahit naubusin ko ang lahat ng yaman ng pamilya G, hindi ko hahayaang may mang-api sa'yo. At ako rin. Huwag kang mag-alala, anak, ipagtatanggol kita. Guro, tanggapin po ang pagpapatirapan ng inyong estudyante. Anak, bakit ang tanga mo tuso mo? Dahil sa tadhana, tatanggapin na kita. Sa nakaraang buhay, 9 na araw at gabi akong lumuhod sa labas ng lambak. Bago ako napagbigyan ng matanda. Hindi ko inaasahang sa buhay na ito, swerte na lang. Narinig nyo na ba? I-anunsyo ni Ji Yi ang bagong pinuno ng conglomerate. Malaking bagay ito. Sino kaya ang mapipili? Kahit ang 4 na malalaking pamilya, walang balita. Mukhang napaka-misteryoso ng bagong pinuno. AMM. Ay nako, mukhang mainit ang usapan nyo. Wag na kayong maghula-hula. Nandito ako para ibunyag ang sagot. Ang tunay na tagapagmana ay ako. Sino ba yan? Di ko kilala. Tara. Dilat ang mga mata nyo, ako ang susunod na. Tagapagmana ng pinakamayaman. Anong ginagawa nyo? Di pa kayo luhod kay Meng Shou. Meng Wanzhou. Yu Huangling, mukhang tunay nga siya. Mabuhay si Meng Shou. Jijij, bakit sila nakaluhod? Parang kay Meng Wanzhou sila lumuluhod. Hehe, ang susunod nila. Mas masunurin pa kay Xiaobei. Sino si Xiaobei?
Si Xiaobay ay aso namin. Saan galing tong batang to? Di ka natatakot sa apat na pamilya? Gusto mo nang mamatay? Totoo ang sinasabi ko. Si Meng Wanzhou ay trooper lang namin. Bakit kayo lumuluhod sa kanya? Di ba? Naglalaro lang kayo ng pagsipsip. Anong super? Ano ba talaga ang nangyayari? Ang lakas ng loob mo. Nagpapanggap ka bilang tagapagmana ni Lao. Sabihin mo, saan mo nakuha tong jade? Ninakaw mo ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Itong Yu Huangling. Ibinigay mismo sa akin ni Hao niya. Ang kalihim ni Ilao. Kayo, apat na dakilang pamilya. Wala ba kayong utak? Naniniwala kayo sa isang tanga? Naloko kayo. Yung hawak ni Qianzong. Iyan ang Yu Huangling. Saan galing tong tangang to? Nanggugulo sa Jinma Banquet. Nakagambala ka kay Meng Shu, magdusa ka. Palayasin sila. Sino nang mag-aabala sa asawa ko? Ang pamilya G ay maghihiganti ng 100 beses. Boss Jane. Kamakailan lang daw kayo ikinasal. Di namin alam. Asawa mo pala siya. Di namin siya mapapaalis. Boss G. Bakit ganon ang sinabi ng asawa mo? May alam ba kayo? Si Meng Wanzhou ba? Ang susunod na world chief. Siyempre, peke siya. Tama. Di bulag si Ilao. Bakit siya pipili na masamang tao? Anong palitan? Saan naman galing tong maduming pulubi? Ako ay, anong ako? Huwag na mag-aksaya ng oras. Ngayon, sa utos ng batas ng Emperador ng Langit, inutusan ko kayo na agad-agad na itaboy palabas ang tatlong basurang ito. Pero ito ay ang pamilya G. Pangalawa lang sa kapangyarihan ni Loloy. Mas mataas ang lakas, yaman, at impluensya nila kaysa sa atin. Anong pamilya G? Mga tauhan. Itaboy niyo sila. Itaboy palabas. Boss, maligo si Xiaobay. Ang tagal na ng paghihintay, boss. Hindi huli, sakto lang. Boss Jai, teritoryo ito ni Loloy. Hindi bagay na magdala ka ng tao para manggulo. Barat makinig kayo sa isang payo ko. Yamang si Meng Wanzhou ay paulit-ulit na nagsasabi na si Zhao Qinya ang nagbigay sa kanya ng Jade Pendant. Bakit hindi natin tawagin si Secretary Zhao para malaman ang totoo? Ay nga, tama. Sige, pagbibigyan ko kayo. Hoy, Secretary Zhao. Binibigyan kita ng 5 minuto para umikot ka rito sa Jinma Banquet. 5, 4. 3. 2, 1. Zhao Qinya. Dumating talaga si Zhao Qinya. Ibig sabihin totoo nga si Meng Wanzhou? Boss Meng, nahuli ang iyong lingkod. 1 segundo lang. Huwag na maulit. Tumayo ka. Opo. Secretary Zhao. Ipakilala mo ng maayos sa kanila kung sino talaga ako. Boss Meng, syempre ay ang hinirang ni Loloy. Bilang tagapagmana ng Jinma Financial Group. Jiaoyang, sa loob ng kabisera, ang pinuno ang sinusunod. Gusto mo pa akong mapahamak? Dati, isinasaalang-alang namin ang kapansanan mo. Ayaw naming makipagtalo sa isang may kapansanan. Pero ngayon, napakadilim at baluktot mo pala. Di ba't dapat mag-sorry ka kay Boss Meng? Humiling ka ng tawad kay Boss Meng. Kung hindi, 1 kilos lang ni Boss Meng. Mawawasak ang negosyo ng pamilya G. Jiaoyang, ngayon nakita mo na. Ako ang tunay na kapital. Sa paningin ko, isang katawa-tawang payaso ka lang. Kung gusto kong mabuhay ka, mabubuhay ka. Kung gusto kitang patayin sa hating gabi, di ka pababayaan ng kamatayan hanggang madaling araw. Ano naman kung tunay na kapital? Kung ang kapangyarihan ay palaging nasa kamay ng mga taong bulok tulad nyo, darating ang dilim. At wala ng kapayapaan. Ang pamilya G, ayaw kong makipag-ugnayan sa mga tulad ninyo. Anan, tayo na. Tumigil ka. Jiaoyang, ang taas ng moral mo, ang galing mo. Pero ang babaeng ito na pinakasalan mo, talo. Halika at lumuhod sa harap ko, dilaan mo ang sapatos ko. Bakit namin didilaan ang sapatos mo? Sino ka ba? Secretary Zhao, huwag nang mag-aksaya ng salita. Sampalin mo siya agad. Balian ng tadyang ang matanda, ang pilay, balatan. Tungkol sa tangang iyon, dalhin mo sa akin. Opo. Secretary Zhao, ano? Sabihin mo nga si Meng Wanzhou.
Paano napansin ni Old Man Siyempre, matalas ang mata ni Old Man Yi sa pagkilala ng talento. Naku Secretary Zhao, sabihin mo nga sa kanila ng malakas. Paano ako napili? Ah, natural, ipinakasal ni Old Man Yi ang apo niyang babae, kay Meng Wanzhao. Isang aspeto lang iyon, at syempre, dahil sa kahangahangang personal kong karisma at matalas na isip. Tama ba, Secretary Zhao? Bakit may apo si Old Man Yi? Hindi mo alam? Alam ko, ang nag-isang anak na babae ni Old Man Yi. Pinutol ang relasyon at pinalayas dahil sa pag-ibig. Baka itong kasama mo, ang apo ni Old Man Yi? Kaya pala ang ganda ng aura, namana kay Old Man Yi. Hindi tulad ng tanga, mukhang malas. Sige, mamaya mapapahiya kayo. Ah, kaya pala, dahil sa iyo ang swerte ko. Hindi ko narinig kay nanay na may ganoon. Makapangyarihang lolo. Baka, Sa pagkakaalam ko, ang unang asawa ni Shen Heng ay ang nasa angkan niya. Pangalang Kinyu at ang nasa angkan niya ay nagkaroon lamang ng isang anak na babae. ah, mahal, masama ang pakiramdam ko, uwi na tayo. Ano ka ba? Hintayin mo matapos ang seremonya. Tiisin mo muna. Nako, nakakalito, Kuya G, kung ganoon. Kung sino ang napangasawa ng apo ni Old Man siya ang may karapatang magmana? Siyempre, Ganun pala kung gayon, Secretary Zhao. Kilala mo ba ang pangalan ng apo ni Old Man Ye? nagbibiro ba siyang Master G? Hindi ko malalaman. Ang pangalan ng aming yung miss. Ang aming yung miss ay si Shen Shan. Shi na ang ibig sabihin ay napapanahon. An na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ay, ako pala yon. Ako si Shen Xian. Ang nanay ko ay si Iking Yu. Si Lolo Ye ang tatay niya, si Kuya G. Ano ang relasyon ni Naan at Lolo Ye? Kung tama ako, dapat mo siyang tawaging lolo. Ha? Ano? Ikaw si Shen Xian? Ako nga si Shen Xian. Hindi ba dapat si Kuya G ang tagapagmana? Anong kinalaman nila? Sino ka? Ako. Wala na, lahat wala na. Si Shenshi ang tunay na apo ni Lolo Yi. Sana pinakasalan ko na lang siya. Sayang. Hisa, kinakabahan ka na't hindi ka makapagsalita. Nakalimutan mo na ba ang tunay mong pangalan? Hindi ko ito aminin. Basta't yung tangang yon mula pagkabata. Nakakulong sa lumang bahay, hindi kailanman lumabas. Sa mga naririto, walang sinumang makakakilala kay Shen Xian. Ako si Shen Xian, Secretary Zhao. Anong nangyari? Bakit galit ka, mahal? Natatakot si An. Huwag kang matakot, mahal. Secretary Zhao. Pupunta ako ngayon kay Lolo Yi para ireklamo ka. Hinahamon mo si An? Patay ka. Shen Yanran. Palagi mo akong sinasabing baliw, nagpapanggap. Ikaw, ano ka? Gaya-gaya, parehong-pareho. Ha? Hindi maintindihan ni An. Hindi maintindihan ni An ang sinasabi mo. Grebe. Mas magaling pa siyang magpanggap kaysa sa akin. Sino ba talaga ang tunay na Shen Xian? Paano ko malalaman kung sino ang totoo? Sayang. Paborito ni An ang mga kakanin. May narinig ako, ang eldest ng Shen family, dahil sa pagnanakaw ng kakanin. Pinagbawalang lumabas ng 3 buwan. Pagkalabas, kinain niya kasama ang aso. Akin to. Akin. Sarap. Ang galing talaga. Yung miss, bitawan mo yan, marumi. Sek, inaapi ninyo ang yung miss. Paparusahan ko kayong lahat. Hindi kayo makakatakas. Mga tauhan. Secretary Zhao, tunay kang tapat na aso. Pero nagkakamali ka. Ako ang tunay na young miss ng inyong pamilya. Sugurin. Xiao King, tumigil ka. Kayo po ba? Hindi mo na ako nakikilala? Pagbugay sa medicine god. Ano yon? Ang maduming pulubi ay ang Diyos ng gamot? Kalihim Zhao, hindi ka ba nagkakamali ng pagkakakilala? Boss Meng, hindi ako nagkakamali. Noong nakaraan, nang maluha akong nasugatan, ang Diyos ng gamot ang tumulong sa akin. Kainis, na-offend ko ang Diyos ng gamot. Paano na ang sakit ko? Xiao King, buti naman at alam mong tumanaw ng utang na loob. Kung hindi mo makilala. Kung sino ang tunay na Shen Xian. Bakit hindi mo ipatawag si Ji?
Bigla-bigla kang kumilos. Baka ma-offend mo ang tunay na Diyos, hindi ka makakaligtas. Tama po ang Diyos ng gamot, tatawagan ko ang chairman. Ay naku, Hello, chairman. ayusin mo ang sarili mong problema. Akala mo ba talaga, ang anak ko ay nagpakamatay? Abala ang chairman ngayon, darating siya mamaya. Ako ang bahala rito ngayon. Kalihimshaw, kanina pa nagpapatunay ng kanyang kalinisan ang asawa ko. Ano pang dahilan para pagdudahan siya? Bilisan mo, paalisin mo na ang mga yan. Kung hindi makakarating si Iye, si Shenheng. Dapat alam niya ang pagkakakilala ng kanyang anak, di ba? Sunduin si Shenheng, bilis. Opo, Hala, pagdating ng tatay ko, siguradong patay ako. Ay, Anan, sumasakit ang ulo. mahal, anong nangyari sa'yo? Kalihimshaw, kung may mangyari sa asawa ko, hindi kita patatawarin. Umalis na tayo. Gusto mong tumakas? Di ganun kadali, huminto ka. Yan Ran, malusog naman ang kapatid mo, ano nang nangyari? May problema sa puso mo ngayon, Master, gamutin mo siya. Kung nandito ako, walang sakit na hindi ko kayang gamutin. Pero Master, ang kapal ng karayom na iyan, baka mamatay siya sa turo. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Itusok lang ang kayom na ito. Sa kanyang baihoy point, siguradong malilinawan ang kanyang isip. Aray, huwag mong tusukin si Anan. Anan, hindi na masakit. Anan, okay na, okay na. Salamat sa tulong, mga taong magagamot. Tingnan mo, gumaling na ang asawa ko. Aalis na kami. Yenner, anong nangyari? Bakit ka sumali sa Golden Horse Banquet kasama si Wan Xiao? Ah, siya pala ang nagkukunwaring Shen na dalaga. E di mapapalitan ang tagapagmana? Ang lakas ng loob ninyong dalawa. Ah, hindi ganon. Ikaw nakabit, ninakaw mo ang pwesto ng nanay ko. Gusto mo pang nakawin ng anak mo ang pwesto ko, di ba? Ako ang tunay na Shenshan. Anong kasinungalingan ang sinasabi mo? Tumahimik ka, masamang babae. Hindi ka pa magsasabi ng totoo. Patayin kita. Nanay, hindi mo pa ba nakikita ang sitwasyon? Gusto mo bang mamatay ako dito? Maaring mangyari yan. Si Boss G ang nagsabi sa stepmother. Pinoprotektahan siya ng stepmother. Nilalagay siya sa alanganin. May kakayahan si Boss G na gawin yan. Sino ba ang tunay mong anak? Siya. Secretary Zhao, nakita mo yan? Shen Yanran, masama ka pa sa sarili mong ina. Yanran, huwag mo nang pansinin ang ete mo. Umuwi na tayo sa bahay. Halika na. Sino ng anak mo? Bitawan mo ako. Bitawan. Halika, sumama ka sa akin. Sinabi ng asawa ko na bitawan mo siya, hindi mo ba narinig? Boss G, hindi ko na po kayo mapapakinggan dito. Hindi na ako pwedeng magsinungaling. Niloloko ko lang ang lahat. Secretary Zhao, anong ginagawa mo? Palayasin mo na sila. Maghihintay ka ba hanggang dumating si Old Manye at makita ang gulo? At magalit sa'yo? Mga tauhan, itaboy niyo sila. Xiao King. Medicine God, iginagalang kita bilang bisita ni Old Money. Ayokong makipag-away sa'yo. Anan, bitawan niyo si Anan. Asikasuhin mo muna ang sarili mo. Kuya G, Yung Master G, ang yabang-yabang mo kanina ay. Ngayon, paang aso ka lang na tinatapakan ko. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Gaya ni Xiao Bai, tumahol ka na parang aso. Pag-isipan kong palayain ka. Pwe, kung kaya mo, patayin mo na ako. Hanggat may hininga ako, gagawin kong impyerno ang buhay mo. At hindi ka mamamatay ng madali. Sige, matigas ang mukha mo. Ngayon, sisirain ko ang bibig mo. umalis ka. Kuya G, Anan, tumakbo ka na. Huwag mo akong intindihin. Kuya G, nasugatan ka. Anong hinihintay nyo? Patayin nyo sila. Huwag nyo silang pabayaan. Anan. Okay lang ako. Kuya G, Naku, may namatay. Kuya G. Master, yung Soul Revival Pill. Paano mo nalaman na mayroon ako nun? Bilisan mo, di na ako makahintay. Naku, anak, ito ang banal na halamang kinuha ko sa loob ng 1,000 taon.
Snow Lotus na 10,000 taon. Sa madaling salita, ito lang ang natitira sa mundo. Dapat sana'y regalo ko kay Lolo Yi. Pero mas mahalaga ang buhay ni Kuya G. Bilisan mo. Ama ka. Ano yan? Ang ganda-ganda nitong kayamanan. Sayang naman kung ibibigay sa isang lumpo. Bigay mo sa akin, di mo naman kailangan ang elixir na to, ang iyong karamdaman. May iba akong paraan para tulungan ka. Ailan ka pa naging ganito katalino ang dila? Baka nitong mga nakaraang taon, niloloko mo lang ako? Nagpapanggap kang tanga, pati ang aking. Ikaw ang may pakana, di ba? Sasabihin ko sa'yo, kaya kitang ipagkait ng lahi. At patayin ka. Ibigay mo ang gamot. Boss Meng, si Jiaoyang ang nag-isang apo ng pamilya Ji. Kung mamatay siya rito, paano ako makakaharap kay Lola Ji? Ano naman ngayon? Ako ang tagapagmana ng pinakamayaman sa buong mundo. Gusto mo? Sige, basta ngayon din. Lumuhod ka at humingi ng tawad, ibibigay ko to sa'yo. Anak. Ano? Ibigay mo sa akin. Medyo nagsisisi na ako. Gusto kong gumapang ka papunta sa akin. Huwag kang magmalabis. Naghihintay sa'yo si Kuya G para iligtas mo siya. Lawang, ihanda ang marangyang regalo, papakasalan ko ng bongga si Anan. Kuya G, ayaw mo ba kay Anan? Hindi naman, sobrang gusto ko si Anan. Nakikiusap ako, ibigay mo sa akin. Ang cute-cute mo. Handang gawin to para sa kanya. Nainggit na nga ako sa kanya. Alam mo ba? Nagsisisi talaga ako ngayon. Pinagkait kita kay Jiaoyang. Lalo na kanina, nagkasundo tayo sa transaksyon na to. Honey, nakakasagabal na ba ako ngayon? Hindi naman, halika rito. Sino bang nagsabing, di pwedeng pagsabayin ang dalawa? Gusto ko kayong dalawa. Basta kayong dalawa. Paglingkuran nyo ako ng maayos, siguradong. Magiging masagana ang buhay nyo. Ayos ba? Ikaw ang panganay, ikaw naman ang pangalawa. Hahaha. Zhao Qinya, ano pang hinihintay mo? Palayasin mo agad ang mga ito. Opo. Tigilan nyo. Lolo Yi, ano ba ginagawa nyo? Lolo, kasalanan ko lahat, ako ang may kasalanan. Nagkaroon ng pagkakataon si Meng Wanzhao. Inilipat ang mga shares ng grupo. Sinunog pa ang buong Ye family, kaya kayo nagkasakit. Anan, apo kong mahal. May sasanggalang kita ng lolo, pero hindi habang buhay. Huwag mong hayaang mabulag ka ng galit, makipaghiwalay ka sa hayop na yon. Mamuhay ka na para sa sarili mo. Lolo, gumising ka po. Lolo, Chairman. Zhao Qinya, paano mo to pinatakbo? Pasensya na po, Chairman. Ako ay, Walang kwenta. Lolo, dumating ka na. Lolo ang tawag mo? Walang modo. At ikaw, hayop, alisin mo ang marumi mong kamay. Anak, kamukhang-kamukha mo ang nanay mo. Huli na ang lolo, nagdusa ka. Ngayon, paninindigan ka ng lolo. Paano mo sila gustong pakitunguhan? Li family, Sun family, Qian family. At ang Shen family, gusto kong magsara sila. Ate, kahabagan. Mali kami, Anan. Paano mo naman nagawa to? Kami naman ang pamilya mo. Dapat magtulungan. Kapag may problema, sama-sama. Kung ganyan ang pamilya, mas mabuting wala. Magsalita ka naman. Masamang babae, ikaw ang may gawa nito. Paano mo ako natapangan? Nag-anak ako para sa Shen family. Anong karapatan mong saktan ako? Ngayon, hindi lang sasaktan, ikukulong pa kita. Sinabi sa akin ni Lolo Yi, ikaw ang naghalo ng aseniko sa sleeping pills ni King Yu. Aminin mo ba? Ang report na to, wala namang tunay. Baka nagpakamatay lang yung puta.
Sarili niyang ginawa, may ebidensya ka ba? Ako ang ebidensya, nakita ko mismo. Kung paano mo ako sinaktan nitong mga taon. Hanggang sa nabaliw ako sa kakatumigil. Masamang babae, ngayon ang katapusan mo. Halika, sumama ka sa pag-surrender, Anan, naghirap ka. Si Zhao King niya ay tao ni Lolo. Hayaan na lang si Lolo ang bahala sa kanya. Enem. Tungkol naman kay Meng Wanzhao. At Shen Yanran. Lolo. Pasensya na, malaking pagkakamali lang ito. Itong munting kite na to. Siya ang naghiwalay sa akin at kay Anan. Chairman, asawa po ako ng apo ninyo. Anan, magsalita ka naman, pakiusapan mo si Lolo para sa akin. Si Brother Meng ang pinakamabait sa'yo, di ba? Ganito na lang. Sa hinaharap, siya ang pangunahin, ako ang pangalawa. Magkasama tayong maglingkod sa'yo, okay lang ba? Meng Wanzhao. Titanium ba ang mukha mo? Pilay na siya. Hindi na siya makalakad ng maayos. Pwede akong maging katulong. Magkasama na lang tayong mag-alaga sa kanya. Huwag mo lang akong iwan. Ulitin natin ang lahat, okay ba, Anan? Umalis ka. Ivan si Meng Wanzhao sa buong industriya. Kung may magtangkang sumuway, kalabanin niya ang pamilya niya. Ete, maawa ka naman, kapatid mo naman ako. Umalis ka rin. Kaya mo lang naalala ang pagiging magkapatid. Bakit ngayon lang? Naalala mo pa ba ang kontrata natin? Naalala ko. Diyos ng gamot, mali po ako. Ganito ako napasunod sa'yo. Ay, huwag ka nang kumanta. Diyos ng gamot, tulungan mo naman ako. Pwede bang gamutin mo ang sakit ko? Ikaw, una kang tumingin sa damit. Bago sa tao, hayop ka. Dapat ba akong gamutin ng Diyos ng gamot? Hindi pa nga kita nilason. Ay dahil na lang sa awa ng langit. Lolo Ye, tulungan mo naman ako. Talagang asawa po ako ng apo ninyo. Huwag kang magmalaki. Ang hinangaan ko sa'yo ay ang pagmamahal mo kay Anan. Ngayon, nawala na rin yon. Ang kasalanan ng tadhana ay maaring patawarin. Pero ang sariling kasalanan ay hindi. Lolo Yi, Anan. Babalikan kita mamaya. Ikaw na puta, ikaw ang dahilan ng lahat. Dahil sa'yo, hindi ko na pangasawa si Anan, hindi ako naging pinakamayaman. Mamatay ka na. Hahaha. Akala ko si Meng Wanzhou ang malaking tao. Ang totoong malaking tao pala ay si Shen Xian. Kung sino ang pipiliin niya, siya ang yayaman agad. Hahaha. Mali ako. Muli kong isinilang, hindi ko pa rin siya kayang talunin. Hindi ko kayang talunin ang tadhana. Kumusta, guro? Huwag kang mag-alala, aking estudyante. Ginamit ko na ang mga ginintuang karayom para isara ang mga pangunahing punto sa iyong katawan. Pansamantalang nakontrol ang lason. Ang lason na ininom ng asawa ng aking estudyante ay isang mabagal na uri. Ito ay tinatawag na butot lamang na ubusin, walang kulay at amoy. Napakahirap matuklasan para sa taong nalason, at kahit papaano, mahigit 10 taon na siyang may lason. Isang himala na nabubuhay pa siya hanggang ngayon. Ibig sabihin, bata pa lang si Jai. Ay nilason na siya. Sino ang ganito kasama? Bakit naman gagawa ng masama ang isang bata? Jai. Anan, Sino ang nagbigay sa iyo ng nakalalasong batong ito? Maligayang kaawan. Maligayang karawan, Xiaoyang. Anak, buksan mo at tingnan kung nagustuhan mo. Nagustuhan ko. matagal nang namatay ang aking mga magulang at sa kanilang pangangalaga. Ako ay nabubuhay hanggang ngayon. Hindi pwedeng saktan ako ng aking ama. Jai, baka may pagkakamali lang. Paano kung may ibang humawak sa batong ito? Alam ko na. Ang batong ito ay ibinigay ng aking tiyuhin sa aking ama bilang koleksyon. Siya ang may balak saktan ako. Lawang, ipakalat mo ang balitang ito.
Pangalawang ginoo, narinig kong si G at ang kanyang babaeng asawa ay nakagulo sa Golden Horse Banquet at hinampas nila ni G&G hanggang sa malubha at ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Ang utang ng ama ay babayaran ng anak. Ang kayamanan, sa akin din mapupunta. Nalinaw na ba ang sitwasyon sa pamilya, Ye? Si G&G, Yi ay magdaraos ng kaarawan pagkatapos ng 3 araw. Kapag nakipag-ugnayan ako sa pamilya, Ye, hindi lang ang G-clan, kundi pati ang buong kabisera ay magiging akin. Mabango. Ang bango talaga. Salamat sa tulong, guro. Kahit isang bundok ng ginto, ay hahanapan ko ng paraan para makuha. Maraming salamat. Mundanong bagay lang iyan, hindi ko pinapansin. May isa lang akong hiling. Ano po yon, guro? Batang lalaki. Alagaan mong mabuti ang estudyante ko. Siyempre naman, ang asawa ko ang buhay ko. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon. Guro, sabi mo, di ba pwedeng galawin mo lang ang daliri mo? At saka ayusin mo na rin ang paa ni Kuya G. Nga, Master, tulungan mo na siya hanggang sa dulo. Madali lang yan. Ay, itong matandang sugat, huli na ang lahat. Lampas na sa tamang panahon ng paggamot. Ngayon, basag na ang buto, siya na ang mga ugat, pahisihuatuo pa ang muling mabuhay. Wala ng pag-asa, hindi na maayos. Wala ng pag-asa, hindi na gagaling, hindi na. Kumain ka na lang, huwag masyadong magsalita. Kahit na ang Diyos ng gamot ay hindi makakaya, baka. Kawawang Boss G ko. Tigilan mo na ang pag-iyak, Kuya Wang, siguradong may paraan si Master. Basta, hindi lang niya sinasabi ngayon, di ba? Tama. Wala talaga, eh. Ayos lang. Matagal na rin naman akong pilay. Hindi ko naman inasahan na makakatayo pa ulit ako. Master, Anan, kain na muna kayo. Medyo pagod ako, uwi na ako sa kwarto para magpahinga. Ganitong klaseng tao ako, paano ako karapat-dapat kay Anan? Paano ko siya bibigyan ng kaligayahan? Kuya G, Anan. Tayo. Maghiwalay na tayo. Bakit parang walang naririnig? Nakapirma na ako sa divorce agreement na ito. Noon ko pa iniisip sakaling may mangyari sa akin. May iwan sa'yo. Para malaya ka na anumang oras. ang mga ari-arian mo ang iyong kayamanan. Pati na ang lahat ng shares mo sa G Group. Lahat ibibigay mo sa akin. Ang bait mo talaga, Boss G. Ilang araw pa lang tayong mag-asawa sa pangalan lang. Lahat ibibigay mo sa akin at aalis ka ng walang dala? Ikaw ang tanga. Ikaw ang tanga. Anan, apo ka ni Loloye. Mataas ang iyong katayuan. Kapag ikaw ang nagpatakbo ng J Group, siguradong magiging maayos. Dapat nga, ako ang nakalamang sa'yo. Noong tanga pa ako, ikaw ang nagpumilit na pakasalan at protektahan ako. Bakit ngayong okay na ako, ikaw naman ang umaayaw? Anan, isa lang akong sirang tao. Ayokong maging pabigat sa'yo habang buhay. Ngayon pa lang, makakahanap ka na ng mas mabuti. Hindi ako sang-ayon. Hinalikan na, hinalikan na. Ang tunay na pag-ibig talaga. Kung sasabihin kong ikaw na ang pipiliin ko sa buhay na ito, ikaw na ang tatanggapin ko. Ako si Shenshen. Sa buhay na ito, imposibleng magdiborsyo, pagkamatay na lang ang makakapaghiwalay sa atin. Ano ang gagawin mo?
Kawawa ka naman. Boss Jai, Mrs. Tuloy lang kayo, tuloy lang. Kami, wala kaming nakita, Guro, nasan ko na yan, naiintindihan ko. Huwag kayong mahiya, sikapin ninyo. Maaga pa lang ay magkaroon na ng malusog na apo. Para araw-araw kong kayakap ang guro. Guro talaga ang guro, tama ang sinabi, napakalinaw, tama ba? Anong sakit ba itong pagkapilay na ito? Ay, walang problema sa ganung bagay. Hindi makakaapekto sa buhay mag-asawa. Naiintindihan mo ba? Kuya G, huwag kang mag-alala, ang iyong binti, ako ang bahala. Pagagalingin kita. Anak, itong guro, hindi ka man lang naituruan kahit isang araw o kalahating araw. Kahit isang teknik o kalahati, huwag kang magpadalos-dalos. Mrs., mabuti ang intensyon ninyo, ngunit ang paggamot nito, pag-isipan pa natin ng mabuti. Kuya G, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala. Sa palagay ko, ang paggamot nito ay dapat pag-usapan ng mabuti. Hindi kayo komportable dito, ano? Mrs., anak, Mrs. Anan. Bagamat nagpahayag na tayo ng damdamin sa isa't isa kanina. Ngunit, masyadong mabilis ito, hindi pa ako handa. Humiga ka na lang, ako na ang bahala sa lahat. CJ. Huwag mong hubarin ang pantalon ko. Ano gawin mo ka doon? Ngunit, Huwag nang ngunit, ganito, masakit ba? hindi masakit. Ganito, may nararamdaman ka ba? Ang tapang talaga ng Mrs., mukhang malapit na tayo. Magkakaroon ng isang Ginoong G, magiging lolo na ako sa turo. Congratulations, sama-sama tayong magdiwang. Wala pa ring pakiramdam. Dito walang pakiramdam, ngunit sa ibang parte meron. Anan tayo. Huwag. Mukhang tama ang guro, ang iyong binti. Talagang napakasama pa rin kung gusto mong gumaling. Kailangan munang buwagin bago itayo. Anak, nahirapan ka. Basahin mo muna ang mga librong ito, ng buo. Anong ginagawa mo, anak? Ano ba yan? Nasa ulo ko na to noong nakaraang buhay pa. Anong sinasabi mo? Nakaraang buhay? Ginang, nahanap ko na lahat ng kailangan mong kagamitan. Bakit nakakadaan ang liwanag? Ang lasong ito, inabot ng 8 Pranses na manggagawa. 4 na araw at gabi bago natapos. Mas mabuti to kaysa wala. Itago. Ito naman. De kalidad na garing. Magugustuhan yan ni Xiaobay. Tama. Pagkatapos gamitin ni Kuya G, ipapaglaro kay Xiaobay. Ha? Itago. Masyadong maliit. Masyadong magaan. Hindi, Ginang. Saan ang mga to? May kasangkapan ka bang ayusin? Ako na ang bahala sa mga mabibigat na trabaho. Huwag kayong mag-abala. Tao ang ayusin. Ha? Tao ang ayusin. Guro, Ginang, hindi na naman kaya nasira to? Ito naman, meron ito. Hindi kaya gaya ng iniisip ko. Dali, tingnan natin, Ginang. Anan. Ang galing mo maglaro. Simulan na natin, hindi na ako makapaghintay. Kuya G, baka gusto mo ng konting pampamanhid. Masyadong madugo ang eksena, baka hindi mo kayanin. Huwag na mag-abala.
Hayaan mong lalong maghigpit ang bagyo. Mabait. Bukas ang bibig. Anan. Huwag na lang nating gamutin ang binting ito. Maniwala ka sa akin, gagaling yan. Kumusta? Handa na ba ang paliguan? Anan, ito ba'y paliligo tayong magkasintahan? Hoy, ano nang iniisip mo? Anan, handa na ako. Kuya G, durog na at muling hinubog ang buto ng binti mo. Kasabay ng herbal bath na ito, magbabad ng 3 araw at gabi. Malapit nang magsama-sama ang dugo mo. Pero ang prosesong ito, medyo masakit ito, kailangan mong tiisin. Mabuti na masakit at saka hindi ba't hindi ka takot sa sakit. Hindi takot. Grabe, ang sakit. Salamat, Anan. Wang, tulungan mo akong bantayan si Kuya G. Siguraduhin maligo siya ng maayos sa gamot, huwag kang katamad-tamad. Hindi naman ako bata. Huwag kang mag-alala, Maam. Boss G, papos na ang paligo. Kumusta ang pakiramdam? Mabuti naman. Hindi na sumasakit ang likod at ulo, pati itong hita. Medyo nangangalay at naninikip. Inumin mo itong gamot, mas gagaling ka agad. Kumusta ang pakiramdam? Anong pakiramdam? Ibig kong sabihin, may nararamdaman ka bang gustong tumakbo? Wala. Mukhang kulang pa ang gamot. Inumin mo lahat ito. Lahat ito. Inumin. Umalis na tayo. Hindi, wala ka nang babalikan. Nakatayo na ako. Nabigo ako, di ba? Alam ko na hindi ako gagaling. Hindi naman. Ilang araw pa lang, nakakalakad ka na ng kaunti. Pagkatapos ng ilang araw, siguradong mabilis ka nang makakalakad. Bakit hindi kaya? Bakit? Ano ba talaga ang dahilan? Naghanap na ako sa maraming libro ng medisina. Pero wala pa rin akong makitang paraan para gamutin ang hita ni Kuya G. Bakit? Talaga bang lahat ay itinakda na ng tadhana? Anak. Ay. 3 araw at gabi ka nang hindi natutulog. Kung hindi ka kakain, hindi mo abutan ang birthday party mo bukas. Master, okay lang ako. Wala akong gana kumain. Yabot mo ang kamay mo.
Anak, binubuwis mo ang buhay mo. Master. Hindi ko pwedeng bigyan si Kuya G ng pag-asa, tapos biglang mawawala. Sage, tutulungan kita. Master. Buti na lang nahinto kita. Master, hindi ka na pwedeng magbigay ng basta-basta ng kapangyarihan sa akin. Master, kapag nawala ka na bigla, may iwan akong mag-isa rito, nagsisisi. Pa sa akin, pa sa master ko, para sa hayan na. Napakatalino mo pa sa iyong edad, nagkamali ang guro. Guro, dapat kang mabuhay ng matagal, huwag nang magsakripisyo para sa akin. Sage, susundin kita. Bakit ka umiiyak? Ang lungkot. Boss G, ang misis ay nagpuyat sa paggamot sa iyong pa. Halos hindi na siya kumain at matulog. Kung maghihiwalay pa kayo. Bastos ka. Tama ka, kasalanan ko. Pupunta na ako para magturok ng karayom kay Jijej. Ikaw, Ang daming bituin. anak, Anan, Jijej. Ang paa mo. gumaling na ang paa ko, nakakatayo na ako. manugang, ito ang lakas ng pag-ibig. Mabuti naman. Anan. Guro, si Anan. Pagod na pagod siya, mahina ang katawan. Dalhin mo siya pauwi. At tatulugin ng mahimbing. Jijej, nanaginip ako na nagamot ko ang paa mo. Hindi pa naginip. Nagawa mo talaga. Tutu, Paano kita pasasalamatan? pag-isipan ko. Hindi pwede maglaro tayo. Gusto ko yan. Mrs., tama ba ang lakas? Sakto lang. Pero kung ulitin mo, hindi na kita kakausapin. Pasensya na, nasiyahan lang ako. Masaya ako, binabati kita, Boss G. Sa pagiging mag-asawa. Magmaneho ka na. Ang Yongo Group ay nagbigay kay Binibining Yi ng 2 set ng gintong inlaid na jade. Naway magtagumpay at yumaman si Binibining Yi. Ang Sinyo Film ay nagbigay kay Binibining Yi ng 1 set ng perlas mula sa South China Sea. Naway manatiling bata at maganda si Binibining Yi. Ang Jinch Group ay nagbigay ng 1 puno ng gintong bulaklak. Naway si Binibining Yi ay yumaman at maging mapalad. Wow! Para ba ito sa kaarawan ko o para sa lolo ko? Oy, hindi ba't ito ang pamangkin ko? Matagal na tayong hindi nagkita, tiyuhin. May sakit ka ba? Tulad ng TB? Ano na sinasabi mo? Ikaw ang may sakit. Asawa ko to. Anan. Huwag kang basto sa mga nakatatanda. Siya ba yung babaeng kinasal mo? Ang tanga-tanga naman yan. Ang dali mo namang magpasya. Pero tama ka naman. Kahit mamatay ka ngayon, hindi ka nakawawa. Mamatay? Ikaw ang dapat mamatay. Ang mukha mo'y parang atay ng baboy. Barado ang dugo mo hanggang puso't atay. Ikaw ang malapit ng mamatay. TSK, sarhan mo ang iyong mapait na bibig. Tignan mo nga kung saan ka nakatayo. Hindi lugar ng mga hamak na tulad ninyo. Ang mag-ingay dito. Guardia, palayasin silang dalawa. Aray, aray, aray. Matandang walang modo. Bunganga mo'y puro kasamaan. Ilong mong parang ng baboy, singkit na singkit, wala namang ambag. Walang karapatan, ayaw pang umayos. Alam mo ba kung kaninong kaarawan ito?
Kanino? Ito ay kaawan ng apo, ng pinakamayamang tao sa lungsod, si Jiye. Ang apo ni Jiye ay isang taong hindi mo kayang makita kahit magdasal ka pa. Ikaw na halos patay na, at itong babaeng to. Nag-ingay pa kayo dito? Gusto niyo bang mamatay? Sabihin mo ulit. Ikaw na halos patay na, kontrolin mo ang babaeng to. Tiyuhin dahil sa lola bilang magpinsan. Ayokong gawing pangit ang sitwasyon. Payo ko sa'yo. Mag-ingat ka. Ba, kapag nakilala ko na si Emesye, kayo ang luluhod sa hab ko. Sa oras na yon, ipapadila ko sa iyo ang laway ko. At susunod ka ng walang reklamo. Sino ang sinasabi mong kakilalanin mo? Ang anak ni Iye. Sabi niya, kakilalanin niya ang anak ni Iye. Alam mo ba kung sino ako? Siyempre alam ko. Sinaliksik ko na. Ikaw ang anak na babae ng pamilyang Shen na hindi na pinapansin. Taksil ang ama, nagpakamatay ang ina, ayaw na madrasta. Itinapon ng mga alila. Isang tanga. Sino ang nagkakagulo dito? Sek, Zhao, buti na lang nandito ka. Itong baliw na to, nag-ingay sa kaawan ng binibini. At itong malas na to, hindi ba't nagdadala ng masamang kapalaran? Huwag kang mag-alala, sinabihan ko na sila. Basta nandito ako, kahit langaw, hindi makakapasok. Mga walang uta. Alam mo ba kung sino siya? Baka itong hamak na to. Kamag-anak mo ba siya? Tama. Ang lakas ng loob mong apihin ang aking tao. Mauna ka na, wag mo akong intindihin. Sek, Kaya pala, nakipag-ugnayan ka na kay Secretary Zhao. Kaya pala ganyan ang tapang mo. Sabihin ko sa inyo, si Zhao Qinya ay aso lang ng pamilya Yi. Kapag napasakamay ko na si Miss Ye, at naging manugang ng pamilya Ye, kayong lahat, mamamatay. Ang laki ng mukha mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Sila yung Jingru ba? Lakas ng loob? Ngayon, papakitaan ko kayo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Isang set ng Blue Sapphire, na halagang 200 milyon. Isang Night Pearl, na halagang 30 milyon. Isang bulaklak ng Golden Wing Coal na walang katumbas ang halaga. At isang set ng Blue and White Porcelain. Naku, ang Boss G, talagang malaking gastos. Mukhang ibinuhos na niya ang lahat ng ari-arian. Sumuko ka na ba, pamangkin? Bata ka pa, maaga namatay ang magulang mo. Bago namatay ang aking ina. Kahit ipinagkatiwala sa iyo ang Jigru. Walang laman yan. Kung makikipag-alitan ka sa akin, ang kahihinatnan mo ay katulad ng tatay mo. Iyon ay, mamatay ng walang libingan. Tiyuhin. Ang aksidenteng yon. Gawa mo yan, di ba? Ano naman? Anong magagawa mo sa akin? Sino pa? Ayong mga nandito, sino pa? Ang may regalong mas mahal kaysa sa akin? Sino pa? Ang mas makapangyarihan kaysa sa akin? Tumayo, maglaban tayo. Anong ipinagmamalaki mo? Anan. Ang binti mo. Anong nangyari sa binti mo? Tiyuhin, baka bigo ka. Ang aking mga binti. Gumaling na. At ang laso na inilagay mo, nalutas na rin. Impossible. Hindi ba alam ng tiyuhin? Ang pinakamalaking pagkakamali sa paggawa ng malaking bagay ay magbubukas ng tiyan bago matapos. Pinaghirapan mo. Ginamit mo ang maruming paraan upang makuha ang mga ito. Sa aking paningin, basura lang ang mga ito. Tao, itapon niyo ang lahat ng ito. Huwag galawin. Huwag ninyong kunin. Ang lakas ng loob mo, nababaliw ka na. Ito'y inabot ako ng 100 milyon para makuha. Kapag nagalit ang pamilya Ye, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Huwag kang magmadali, Tiyo. Babayaran ko ang mga ito. Mula sa pamilya G, kay Binibining Yi, isang korona na maharlika. Isang pars ng Night Pearls, isang halamang korales, isang set ng porselana mula sa kabisera. Naway magkaroon ng kapayapaan si Binibining Yi sa bawat taon. Naway maging masaya siya sa bawat taon. Naku, ang Night Pearls na ito, kumpara sa kay Jungji, talagang mas malaki at mas bilog. At ito pa, ito ang porselana mula sa kabisera. Sa ganitong paghahambing, ang mga kaitikon ay talagang hindi kaanong kahanga-hanga. Nga, Salamat, Kuya G. anong salamat? Pa ito kay Binibining Yi, hindi para sa iyo. Pamangkin, sinabi mo na, ang mga bagay na ito ay babayaran sa akin. May mukha ka pang tawagin akong pamangkin. Noon, ang lola ko ay
ay nagdala sa'yo para mapakasal muli sa pamilya G. Dahil ikaw ay isang stepson, ang lolo ko, ay nagbigay pa sa'yo ng 20% ng shares ng J Group. Ngunit ikaw, sakim na sakim. Laging nagnanais ng buong ari-arian ng J Group. At nagplano ka pang magtangka sa iyong sariling kapatid at biyenan. At sa huli ay nilason mo pa ako, halos ikamatay ko. Gusto kong silang mag-anak ay mamatay sa aksidente. At walang maiwang labi. Naiintindihan mo? Opo, boss. Napakasama. Napakalupit niya. Dahil lang sa pera, hindi na niya kinikilala ang kanyang mga kamag-anak. Hindi. Hindi ako. Tapos na ang kaso noon. Aksidente lang dahil sa lasing na driver, walang kinalaman sa akin. Aksidente. Pamangkin, bata ka pa, maaga namatay ang mga magulang mo. Bago mamatay ang ina ko. Kahit ibinigay sa iyo ang pamilya G, ano naman? Ang G Group mo ay isang hungkag na korporasyon lamang. Kung makikipag-away ka sa akin, magkakamit ka lang ng kapalaran ng iyong ama. Aminin mo na, Tio. Gawa mo ang aksidenteng iyon, hindi ba? Ano naman? Anong magagawa mo? Ano pa ang gustong ipagtanggol mo? Galit lang yon. Paano maging ebidensya? Hanggang ngayon, ayaw mo pang aminin. Kung gusto kang parusahan, laging may dahilan. G, alam ko. Sa isip mo, mababa ang dugo ko. Hindi ka pa dapat maghari sa pamilya G. Kaya ginawa mo itong masamang plano para siraan ako. Tama ba? Walang hiya. Ang mga kasalanan at kasamaan na ginawa mo, alam mo sa sarili mo. Tigil. Ang usapang pamilya ay pag-usapan mamaya. Ngayon ay ang kaawan ni Binibining Ye. Huwag nating agawin ang atensyon. Tao. Itala ninyo ito. Ang mga regalong ito. Ang mga regalong ito ay para kay GNG Ye. Isulat mo ito. Ito. Sandali. Ang mga bagay na ito, kahit pamparehas ito sa'yo, mas mahal pa ito ng napakaraming beses. 10 beses, 100, 1,000 beses pa. Ang sobra. Paano natin babayaran? Kung wala kang gagawin, puputukin ko lahat ito. At hindi mo ito magagamit para ipagmalaki. Teka. Huwag. Huwag putukin. Usap tayo. Kung ibibigay mo sa akin, ang mga regalong ito, anumang kondisyon, pag-usapan natin. CJ, una, tanggalin ka sa angkan ng pamilya G. Mula ngayon, kahit gumawa ka ng krimen o masenso, huwag mong gamitin ang pangalan ng J. Pangalawa, ibalik mo ang 20% na shares na ibinigay ng lolo ko sa pamilya G. Sige. Ipirmahan ko yan. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya G. Gagamitin ko na ang apelyido ng tunay kong ama, kapag nakasama ko na ang pamilya Ye, at nakuha ang atensyon ni GNG Yi. Ayong mga mabababang tao. Huwag kayong lalapit. Sana gawin mo ang sinabi mo. Laging may palaka na gustong kumain ng gansa. Pero sa huli, palaka lang sa balon, sariling sikap, walang magandang wakas. Mukhang inggit ka lang. Hindi ako nakikipagtalo sa tanga. Nandiyan na si Ji. Salamat sa pagdalo sa birthday ng apo kong babae. Naalala ng pamilya Ye ang kabutihan ninyo. Nice naming makipagtulungan sa inyo sa negosyo. Ito. Ji, nasaan po ang apo ninyo? May asawa na po ba siya? Sino ka? Tagahanga po ako. Hanga na hanga ako sa kanya. Siguro. Napakaganda at napakatalino ni GNG Yi. Matalino ang mata mo. May problema? Tanungin mo siya. Narito ang minamahal kong apo. Lumabas na. Nasaan? Sino ba ang misteryosong GNG? Ye? Sino ba talaga siya? Bulag ka ba? Ang inimbita ay ang apo ni Ji. Ikaw na apelidong Shen. Bakit ka sumasampa? Anong ginagawa mo? Umalis ka. Paraan pa kay GNG. Ye. Bumaba ka. Huwag kang magastang malaki. Baba ka na. Ako ang hires ng pamilya Shen Xian. Sinabi ko na sa'yo, ayaw mo maniwala. Ano? At saka, matanda ka na, hindi ka type ko. May asawa na ako. Sa pagkakataon, dito pa kita dapat tawagin. Pero ngayong pinatalsik ka na sa angkan. Wala na tayong koneksyon, Ginoong Gao. Pinagtutulungan niyo akong lokohin. Pinaghirapan ko ng husto.
gumastos na malaki. Sa pera't pagsisikap, bakit? Bakit ganito? Parang tubig sa basket, walang natira. Bakit? Papatayin kita. Kuya G, Okay lang ako. Ano yan? Bitiwan mo. Hindi ka naman pumunta ng walang dala, may bonus pang ilang taon sa kulungan. Dalhin na. pwede ka namang umiwas. An-an, salamat. Napakaswerte ko na maging asawa mo. Binabati kita, MS Shen, 2 linggo ka ng bontis. Sa nakaraang buhay, lagi akong pinipilit ni Meng Wanzhou na uminom ng kontraseptibo. Hanggang sa katandaan, wala akong naging anak. Akala ko ba't sa pagpili ko muli ng asawa sa buhay na ito? Nagdalang tao na pala ako. Hoy, Kuya G, may magandang balita ako sa'yo. Anong magandang balita? Sa 4G Restaurant, doon tayo magkita. Gusto kong sabihin sa'yo ng personal. CJ, Boss G. Nasaan ka? Bakit may babaeng boses? wala, nagkakamali ka lang. Hintayin mo ako, tapos na to, susunduin kita, Yile. Ang sama mo. 5 taon akong naging kabit ni Roon. Kung gusto mong ipagkanulo ko siya, dapat may ipakita kang sinseridad. Ano ang gusto mo? Ikaw. Panaginip. Si Xian lang ang nasa puso ko. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Sige, kung ganon, nakalimutan ko na ang ebidensya laban kay Kuya Kon. Ah, sige, kung matigas ang ulo mo, huwag mong sisihin kung gagamitin ko. Ang malaking memory restoration technique. Lawang. Narito. Tumayo ka na. Kamusta? Naalala mo na ba? Si Kuya Kon, sa maraming taon ay inatasan akong alagaan ang batang babae na may leukemia. Siya siguro ang anak ng driver na nagkasalang banggaan, kaya yung taong yon kusang pumayag na tanggapin ang kasalanan para sa kanya. Saan? Susaw. Kuya, maawa ka po, umalis ka. Salamat. Shenshen, ikaw ba to? Meng Wanzhou, bakit ka naman nagkakaganito ngayon? Dahil lang yan sa'yo. Walang kumpanyang tanggap ako sa trabaho. Tinuntok na ako ng mga may utang. Binali pa nila ang binti ko. Kahit si Yanran. Inasahan din nila at nabaliw na. Ano? Hindi ko akalain na ang kapalaran ni Shenyanran sa buhay na ito. Mas masahol pa kaysa sa nakaraan niyang buhay. Xian. Alam kong nagkamali ako. Pwede ba tayong magkasundo ulit? Patawarin mo na ako, please. Mamahalin talaga kita ng buong puso. Ang mapait na bunga ay bunga pa rin. Lahat ng to ay bunga ng iyong sariling kasalanan. Pupunta ako ng Suzhou, Lumingwang. Ikaw ang pumunta sa Four Seasons Restaurant, sunduin mo ang asawa ko. Opo. Ginoo,
May taong nagpapabigay nito sa inyo. Delikado. Boss J, hindi maganda. Ginang. Gusto na niyang makipaghiwalay sa inyo. Ano? Totoo po ito, Boss J. Naghintay na ako rito buong hapon. Wala pa rin nakitang ginang. Ang nakuha ko lang ay isang kasulatan ng diborsyo. Pirmado na po ng ginang ang kasulatan ng diborsyo. Hindi pwede. Hindi ako hihiwalayan ni Anan. Sigurado may nangyari masama sa kanya. Ngayon agad. Siya sa atin mo ang buong lungsod. Agad akong babalik iri aeroplano. Opo. Umikot pabalik, punta tayo sa paliparan. Ete, nagkamali ako. Ete, hindi ko dapat pinatay ka. Ete, nagkamali ako. Ete, hindi ko dapat pinatay ka. Ete, nagkamali ako. Yanran. Kumain ka ng lollipop. Huwag ka nang magsalita. Masarap ito. Maging mabuti ka na lang. Salamat kuya. Nakita mo na ba? Nababaliw na si Yanran. Mula ngayon, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Meng Wanzhou, pinapapirma mo sa akin ang divorce papers. Pumirma na ako. Pero kung hindi mo ako pakakawalan ngayon, paano ko ibibigay sa'yo ang pera at kapangyarihan? Hindi pwede. Hindi pa pumipirma si Jiao Yang. Kung pakakawalan kita ngayon, baka sa huli. Magtutulungan kayong dalawa laban sa akin. Akala mo ba tanga ako? Huwag kang kikilos. Hayaan mong sagutin ko. Papapirmahin ko siya. Binababala kita. Huwag mong subukan na lokohin ako. Paano ko gagawin yon? Nasa kamay mo ang buhay ko. Hello, mahal. An. Natanggap ko na ang divorce papers na ipinadala mo. Nasaan ka ngayon? Pwede ba tayong mag-usap ng harapan? Ayokong makita ka. Maghiwalay na tayo. Pwede naman tayong maghiwalay. Pero kailangan mo akong bigyan ng dahilan. Ano ba talaga ang ikinadismaya mo sa akin? Wala naman talagang dahilan. Pagod na lang ako at nagsasawa na. Ang mga kalokohan mong ginawa sa nightclub, akala mo ba hindi ko alam? Kailangan ko pa ng oras. Pwede kitang bigyan ng paliwanag. Mga pagkakamali lang yon. At lagi naman akong sumusunod sa tamang asal ng lalaki. Kung ito ang dahilan mo, hindi naman siguro dapat umabot sa paghihiwalay, di ba? Kahit nahatulan mo ako ng kamatayan, dapat malaman ko man lang. Kung anong malaking kasalanan ang nagawa ko. Ang totoo, ang taong mahal ko ay si Meng Wanzhou talaga. Naging tayo lang ako para magselo si Meng Jie. Isa ka lang na piraso sa aking laro. Nang makamit ko ang gusto ko, natural lang na itatapon na kita. Kaya yun ba ang sorpresa mo para sa akin ngayon? Hindi. Buntis ako, pero ipinapaterminate ko na. Ano ang sinasabi mo? Bilisan mo. Pumirma ka na. CJ, kung ganyan ka kabagsik, wala na rin akong ipinagpapahaba pa. Pipirmahan ko na. Pagkatapos ipapadala ko sa'yo. Pero kahit papaano, sabihin mo sa akin kung nasaan ang address mo. Ipadala mo sa si Jai Restaurant. Yan ang tamang gawin. Si Meng Wanzhou yun. Pinuklaw ni Meng Wanzhou si Anan. Ano? Sana pala nalaman ko na siya ang daga. Dapat noong una pa lang, pinutol ko na siya sa kalahati. Muntik mo na akong maputol sa kalahati. Buti na lang at natauhan ka. Boss J, ano ang gagawin natin ngayon? Kunin mo muna ang video ng CC sa harap ng ospital. Dahil nabanggit ni Anan ang ospital. Malamang na nakuha nito ang mga bakas ni Meng Wanzhou. Ibigay mo ang video ng CC sa pulis. Sige, gagawin ko na agad. Nga pala, dalhin mo ang batang babae para makita ang truck driver. Kailangan siyang tumalikod para maakusahan at mahatulan ang tiyuhin ko. Opo. Boss G, nahanap na ang lokasyon ng binibini. Nasa abandonadong mental hospital sa labas ng lungsod. Mabuti. Ngayon, oras na para manghuli tayo. Sasama ko sa inyo. Hindi, may mas mahalaga kang gagawin. May dalawang posibilidad ang hula ko. Una,
Kung personal na kukunin ni Ming Wanzhou ang divorce papers. Ikaw ang makikipag-ugnayan sa pulis para arestuhin siya. Huwag kang gagalaw. Pinaghihinalaan ka namin sa isang kaso ng pagkawala. Inaaresto ka namin ngayon ayon sa batas. May karapatan kang manahimik. Ngunit ikaw, bakit ninyo ako hinuhuli? Kumain lang ako dito. Paano kung hindi siya dumating? Saga ng akin. Tapusin ko siya. Anan. Kuya G, Pasensya na, nahuli ako. naintindihan mo ang mga pahiwatig ko. Si Zhao niya ay nagpunta na para ambushin si Ming Wanzhou. Bilisan mo. Delikado dito. 944. Isama natin siya. 975. Yan Ran, pag umabot ka sa 1,000 at hindi pa rin bumalik si Kuya Wanzhou, indutin mo ito. May magandang paputok na lalabas. Paputok. Napakagandang paputok. Gusto ni Yena. 977. Naranas na niyan lahat ng paghihirap na dapat niyang pagdaanan. Dadalhin ko na siya ngayon sa ospital para magpagamot. 979. 1,000. Ingat. Tungkol sa sapilitang pagpapagamo sa Nine Dragons Mountain Mental Hospital, ang kwentong ito ay gawa-gawa lamang, walang masamang gabay sa dula. Gusto mo ba? Mahal. Sabihin mo kung noong isang pagkakataon ay hindi tayo nakatakas ng swerte sa pagsabog. Magsisisi ka bang hinanap mo ako? Siyempre hindi. Nanumpa ako sa aking sarili sakaling. Ang bala ko ay hindi nakatusok sa dibdib ng kalaban. Ito ay tutusok na lang sa aking sariling noo. Sinabi ko na noon, kung hindi kita nailigtas, hindi tayo maaaring sabay na ipinanganak. Kaya sabay na tayong mamatay.